Good morning everyone. I am Jordan B. Cristobal and I am the second reporter of Book 12. Itutuloy ko lang po yung report ni Florian at ang i-report ko po ngayon is methods of drill and practice. So, drill and practice has 4 different methods that can be taught depending on the type of pupil's skills. May 4. So, ito yung whole method, part method, whole part, whole method, and the last one is the progressive part method. So, the first one is the whole method. This method is done by demonstrating the skills and practicing the whole from beginning to end. So, this method allows the pupil to acquire the skills, have timing, and see the end product. Ito yung method na hindi na kailangang ituro ng paisa-isa. Ipapractice na lang ito as a whole. Ewan ko kung may gumagamit pa ng method na ito, pero feeling ko is meron pa naman. For example na lang dito is sa dance. Para praktisin nyo siya ng buo sa isang araw. Sa isang meeting lang, ganun. Hindi na yung pa isa-isang steps. Kailangan sa isang araw is mabuo mo yung dance step na ituturo mo. Second one is the part method. So, it focuses on practicing parts of the skills in isolation, which is useful in complicated skills and is suitable for maintaining motivation and concentrate on a specific skill element. In this method naman, obviously, ito yung practice na part by part. Nakafocus lang ito sa specific skills na ipapractice nyo. So, halimbawa, yung dance nyo is half lang ng song muna. So, yun lang muna yung ipapractice nyo para sa next meeting is sa next part na naman ng songs. For example, yung street dance natin dati, di ba parang sa unang araw is first stanza muna hanggang chorus, tapos sa susunod na meeting natin is sa second part, at yung susunod is yun na yung last part na papraktisin natin. Hindi natin siya matatapos sa isang araw. Kumbaga sa isang araw na practice natin is isang part lang ng song muna yung papraktisin natin. Third is the whole part, whole method. The whole skill is being presented and broken into constituent parts to practice and improve it before it is shown again as a whole. So, ito naman yung pinagsamang first method and second method. Sobrang napaka-effective ng method na ito kasi lalo na kapag yung skills is mabilis ma-recognize. Particularly, the whole skills is complex and hard to learn as a whole. So, the last one is the progressive part method. It is also called a chaining method. It focuses on practicing part of the skills individually and in order before being linked together and expanded. So, tinatawag din itong chaining method. This method is nakafocus sa part of the skills individually bago mag-proceed sa pagsama-sama ng pagpapractice. So, it focuses on practicing part of the skills individually and in order being linked together and expanded. So, pra-practicein muna siya ng part lang. Then, iisa kayong magpa-practice bago kayo magpalawak ng pinapractice. This method is a slow process pero mas higher ang chance na ma-identify yung skills na target since mas naiintindihan ng students yung steps na ginagawa nila or pinapagawa mo. At ngayon naman is dumako na tayo sa advantages of using drill and practice. So, there are different advantages of using drill and practice. First, the pupils can apply knowledge through interaction. Dito, maaaring gamitin ng mga pupils yung kaalaman nila sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan gaya ng pakikipag-ugnayan ng students at sa mga teachers or sa mga classmates nila upang magkaroon pa sila ng knowledge lalo na sa mga gawain sa school. Next is the pupils can learn certain concepts efficiently and effectively. Natututo yung mga students dahil nakikita nila yung mga teachers na may husay at epektibo at napaka-epektibo nila lalo na sa pagtuturo. Kaya, yung mga students is natututo
natututo din kung paano sila magiging mahusay at epektibo because of their teachers. Next is teaching the pupils various repetitive activities can help them use them in different environments and many different ways. Teaching the pupils various repetitive activities is lalong nakakatulong sa kanila na gamitin ang mga ito sa iba't ibang paraan. Maraming matututunan ng mga bata lalo na kapag paulit-ulit yung itinuturo mo kasi mas lalong tatatak sa kanila yung mga itinuturo mo. Siyempre, maaari silang matuto at gawin ito hindi lamang sa school. Pwede din nilang magamit yung natutunan nila sa schools, pwede nilang magamit sa community at hindi lamang sa loob ng schools kundi pati na rin sa kanilang mga tahanan. Next is it can accommodate the diverse characteristics of pupils. Syempre, alam naman natin na magkakaiba-iba yung mga students ng pinanggalingan, kultura, relihiyon at iba pa. Bilang isang guro is dapat nating isakatuparan na ang edukasyon ay para sa pantay-pantay na pagtingin sa mga estudyante. Dapat wala tayong may iwan, ganun. Kailangan angat sila lahat. Maging fair tayo at kailangan na lahat ng students natin is nakafocus tayo sa kanila. Tanggapin natin na ang katangian ng mga estudyante natin is magkakaiba. Next is the pupils can acquire and master high-level skills quickly and effectively. Next, materials needed can easily be prepared. So dito, dapat yung mga materials na kakailanganin natin is madaling maihanda. Sa ngayon kasi yung mga materials natin sa pagtuturo is napapadali na lang na ihanda lalo na sa panahon natin ngayon. Meron na tayong printer, laptop at pwede na rin gumamit ng cellphone para mas mabilis yung pagtuturo natin sa ating mga estudyante. And the last one is the teachers can easily monitor the pupils if they can perform the routines well or need assistance. Sa ngayon, napapadali na lang sa mga guro na malaman kung yung mga estudyante nila is may natutunan ba sa klase. Di ba pinapagawa natin sila ng performance task? Nagpe-perform sila, pinapagawa natin sila ng activity kung may natutunan ba sila sa mga itinuro natin. Nag-guide or na-assess din natin sila upang maturuan at masubaybayan natin yung mga students natin. Lalo na yung mga hindi naman natin masasabi na nakakaintindi agad. Meron at meron pa rin talaga yung nahihirapan na makuha agad yung lesson mo. So, kung merong advantage using drill and practice, meron din namang disadvantage using of drill and practice. May tatlong disadvantages tayo. So, the first one is the pupils who only learn from drills may get easily bored and distracted. Yung mga students natin na natututo lamang sa drills ay madali lamang maboard at ma-distract. Kasi ngayon mga bata talaga is maliit lang yung chance na makuha mo yung attention nila. Madali lang din silang mainip lalo na kung hindi nakakakuha ng attention yung lesson na itinuturo mo. Basta lagi nating tatandaan na drills are not effective when students are not prepared enough. Second is the pupils may merely rely on rote memorization and remembering without fully understanding. Yung mga students is maaaring umasa na lamang sa memorization or sa pag-alala kahit hindi nila lubos na naintindihan yung meaning nung binabasa or itinuturo mo. For example, may pinabasa sa iyo yung about sa drills. Oo, binasa mo, kinabisado mo, pero hindi mo naman inintindi kung ano yung meaning or ipinapahiwatig nung binasa mong yun. Kinabisado mo, pero hindi mo inintindi yung topic na binasa mo. So, hindi mo lang din maiintindihan kung anong gustong iparating nung topic na kinabisado mo lang. And the last one is the pupils as well as the teacher tend to overemphasize technical skills and direct instructions.